Itago mo ako sa pangalang Tutoy. 25 taong gulang at isa na ngayong guro sa isang bayan sa Pampanga. Masaya naman ang aking buhay sa ngayon, pati na rin ang aking pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na kaming pinagdaanang hirap. Bata pa lang ako, mulat na ako sa realidad ng buhay, na hindi lahat ay madali at hindi lahat ay pantay-pantay ng pagkakataon. Siyam kaming magkakapatid at pangalawa ko sa kanila. Ibig sabihin, maaga pa lang ay may responsibilidad na akong iniisip kahit hindi pa iyon ang inaasahan sa isang bata. Lumaki kaming kapos sa buhay. Sa eskwela, madalas akong tuksohin ng mga kaklase ko dahil sa aking suot, naninilaw na uniforme at punit-punit na pantalon na tinatahi na lamang para magamit. Masakit, pero tinanggap ko iyon bilang bahagi ng aking realidad. Hindi ko makakalimutan ang isa kong guro na nakapansin sa aking kalagayan. Isang araw, binigyan niya ako ng panibagong uniforme. Para sa iba, simpleng bagay lang iyon. Pero para sa akin, napakalaking tulong at inspirasyon. Doon ko unang naramdaman na may mga taong handang tumulong kahit hindi kanila kadugo. Dumating din sa punto na kumakatok kami sa mga bahay-bahay para manghingi ng pagkain dahil hindi sapat ang kinikita ng tindahan ni Lola at ang sahod ni Tatay. Ang kinikita niya ay sapat lamang sa pangbayad ng renta, tubig at kuryente. Ang kita naman sa tindahan ay napupunta sa gamot ni na Lolo at Lola. Dahil doon, sa murang edad na 10 taong gulang, nagsimula akong magtrabaho. Sumasama ako sa aking tita sa palengke at pagkatapos sa palayan naman ng isa ko pang tita. Maaga akong natutong magsumikap, maaga akong namulat sa responsibilidad, maaga akong tumanda. Hindi alam ni Mama ang ginagawa ko noon. Akala niya ay nakikipaglaro lang ako sa bahay ng aking tita. Ngunit nang malaman niya ang totoo, labis siyang nagalit. Para sa kanya, napakabata ko pa para magtrabaho. Pero para sa akin, gusto ko lang tumulong. Gusto kong makaahon. Gusto kong iahon sila sa hirap. Hindi ko matiis na nakikita ko silang nahihirapan. Si Tatay sa trabaho, si Mama na kumakatok sa mga bahay para humingi ng pagkain. Labis akong naaawa sa kalagayan namin. Kahit hindi niya ako pinayagan noon, doon nagsimula ang mas matibay kong pangarap, ang makatulong sa pamilya ko maging sa ibang tao. Lumipas ang panahon at nakahanap ng trabaho si Tatay sa isang BPO company. Unti-unting gumaan ang aming buhay kahit papano. Hindi na kailangang manghingi ni Mama sa mga kapitbahay. Hindi man kami naging mayaman, pero natuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Isang malaking pagbabago sa buhay namin noon ay ang pagdating ng kaibigan ni Tatay na isang pulis. Kanyang kababata. Hindi man siya direktang nagbibigay ng pera, pero nagbigay siya ng oportunidad at gabay, maging inspirasyon sa amin. Tinulungan niya si Tatay na makahanap ng mas maayos na direksyon at kami bilang pamilya ay nakabangon ng unti-unti. Dahil sa kanya, doon ko nabuong gusto kong maging pulis. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para makatulong din sa kapwa, tulad ng ginawa niya sa amin. Ngunit habang ako ay nasa high school, nalihis ako ng landas. Dahil sa impluwensya ng aking mga kaklase, natuto akong manigarilyo at uminom ng alak.
Sa panahong iyon, tila nakalimutan ko ang mga pangarap ko at ang mga sakripisyong ginawa ng pamilya para sa akin. Hindi ito nagtagal dahil nalaman ito ng aking mga magulang. Labis silang nasaktan at nag-alala para sa aking kinabukasan. Nalaman din ito ng kapatid ng aking tatay, si Tita Sherlyn, na agad kumilos upang ako ay mailayo sa masamang impluensya. Dahil dito, kinuha niya ako upang tumulong sa kanya bilang isang teacher aide. Sa murang edad, huli akong nabigyan ng panibagong direksyon. Bilang isang teacher aide, tumulong ako sa mga gawain sa paaralan, pag-aayos ng silid-aralan, pagtulong sa mga estudyante at pagsuporta sa mga guro sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin. At ang kinikita ko dito ay nilalaan ko sa aking pamilya at gayon na din sa aking pag-aaral. Sa simpleng karanasan na iyon, unti-unting nabago ang aking pananaw. Nakita ko kung paano nagiging ilaw ang isang guro sa buhay ng isang bata. Nakita ko kung paano magbigay ng pag-asa ang edukasyon. At doon ko napagtanto kung hindi man ako maging isang magiting na pulis, ngunit maaari pa rin akong maging instrumento upang makatulong sa kapwa. Nang ako ay tumuntong na sa kolehiyo, nais kong kunin ang kursong makakatulong sa akin para maging pulis. Ngunit tumutol si Mama. Para sa kanya, mas gusto niyang kumuha ko ng kursong culinary dahil pangarap din niya iyon para sa akin. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi ko rin iyon natuloy. Sa huli napunta ko sa kurso ng edukasyon. Noong una hindi ko yon lubos natanggap. Pakiramdam ko ay nalihis ako sa pangarap ko. Pero habang inaalala ko ang mga naging karanasan ko bilang teacher aide, naunawaan ko na hindi ako nalihis. Bagkus, dito pala talaga ako dinala ng aking mga pinagdaanan. Ngayon, bilang isang guro, natutupad ko ang pangarap kong makatulong sa kapwa. Araw-araw, may mga batang katulad ko noon nakapos, nangangarap at naghahanap ng pag-asa. At sa bawat araw na nagtuturo ako, sinisikap kong maging tulad ng guro na tumulong sa akin noon na kahit hindi niya ako kaano-ano. Hindi lang iyon. Hindi sa pagyayabang, ngunit nakakapagpaaral na ako ng isang bata na hindi ko katugo. Dahil alam ko ang pakiramdam ng walang-wala. Gusto kong may isang batang hindi na kailangang maranasan ng parehong hirap na dinanas ko. Dahil naniniwala ako na may pangarap din ang batang ito. Ito ang aking kwento. Isang batang nangarap, nalihis man ng landas, ngunit natagpuan ang tamang direksyon. At ngayon, hindi kailanman tumigil sa pagtulong. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi kung ano ang narating mo, kundi ilan ang natulungan mong makabangon kasama mo. Hindi man kami mayaman, ngunit bukal sa aming puso ang pagtulong. Dahil noon, tinulungan din kami ng mga taong nakapaligid sa amin nang walang halong panghuhusga.